Ipinagkanulo ng asawa't biyenan, ibinenta ang kaluluwa para sa kakarampot na salapi. Habang hinuhugasan ko ang sahig na kinatatayuan nila, pinagsasaluhan nila ang perang pinagpaguran ko. Ang nanay mo? Bahala siya sa buhay niya. Walang awang sabi ng lalaking pinangakuan kong mamahalin habang buhay, ngunit sa pagpihit ng gulong, isang itim na sasakyan ang huminto. Isang anino ang bumaba. Ang laro ay nagsisimula pa lamang. Muling isinilang para bawiin ang lahat. Paano nga ba nagsimula ang pagtatapos ko? Hayaan mo na, Ma. Total, wala naman siyang ibang mapupuntahan. Ang mga salitang yon, binitawan ng walang bigat, walang pag-aalinlangan, ay tumagos sa manipis na pader ng aming maliit na apartment at dumiretso sa puso ko. Tila isang matulis na yelo ang dahan-dahang itinarak sa aking dibdib. Naramdaman ko ang paglamig ng aking mga kamay, ang panginginig ng aking mga daliri na mahigpit na nakahawak sa porselanang mangkok. Sa loob nito ay ang paboritong adobo ni Marco, ang asawa ko. Pinaglaanan ko ito ng huling pera sa aking pitaka. Maingat na tinimplahan ng pagmamahal at pag-asang kahit sa isang sandali, sa pamamagitan ng init ng pamilyar na lasa, ay maramdaman kong muli na ako ay may halaga. Nakatayo ako sa labas ng sala. Sa dilim ng pasilyo, nakahanda na sanang ilapag ang hapunan sa mesa. Ngunit ang boses niya ang sumalubong sa akin. Hindi sigaw, hindi galit. Isang boses na kalmado, halos pagod, na para bang ang pagkatao ko ay isang lumang damit na isusuot na lang dahil wala nang ibang pagpipilian. Tama ka dyan, anak. Segunda ng boses ni Althea, ang aking biyenan. Pero nakakairita na rin talaga ang pagmumukha niya. Akala mo kung sinong santa, palaging nakayuko. Hindi man lang makatulong sa pag-asenso mo. Hindi ko na narinig ang mga sumunod nilang pinag-usapan. Ang tanging naririnig ko na lamang ay ang mabigat na pagpintig ng sarili kong puso. Isang ritmong nagmamakaawa sa loob ng aking dibdib. Napatingin ako sa mangkok na hawak ko. Ang amoy ng tuyo, suka, at bawang na kanina lang ay nagpapaalala sa akin ng tahanan. Ngayon ay tila lason na kumakalat sa hangin. Nagpapasikip sa aking paghinga. Dahan-dahan kong ibinaba ang mangkok sa isang maliit na mesa sa tabi. At sa paggalaw na yon, nasulyapan ko ang aking mga kamay. Mga kamay na may kalyo sa walang tigil na pagkukusot ng kanilang mga damit para makatipid sa laundry. Mga kamay na may maliliit na peklat mula sa tilamsik ng mantika sa araw-araw na pagluluto. Mga kamay na naging kasangkapan ng aking pagmamahal at pagsasakripisyo. Ngayon, sa ilalim ng malamlam na ilaw, ang mga kamay na ito ay tila mga estranghero, mga testigong nagpapatunay sa isang krimen na ako pala ang biktima. Ang lahat ng ibinigay ko sa kanilang paningin ay wala lang. Isang bagay na nariyan lang, hindi na kailangang pasalamatan dahil total. Wala naman akong ibang mapupuntahan. Isang malamig na takot ang gumapang sa aking likuran. Hindi takot sa kanila, kundi takot para sa aking ina. Ang pera. Kailangan kong maipadala ang pera para sa gamot niya. Walang ingay akong tumalikod, ang adobo ay naiwang lumalamig sa dilim. Ang bawat hakbang pabalik sa aming kwarto ay parang pagtapak sa bubog. Ang maliit na espasyo na dati kong itinuturing na aming pugad, ngayon ay parang isang kulungan na walang rehas. Sa ilalim ng kama, sa pinakatagong sulok, naroon ang aking tanging kayamanan. Isang lumang lata ng biskwit na pinaglumaan ng panahon. Dito ko itinatago ang bawat pisong natitipid ko mula sa budget na ibinibigay ni Marco. Ang bawat sentimong kinakaltas ko mula sa sarili kong pangangailangan. Ang laman nito ay hindi lang pera. Laman nito ang pag-asa ng aking ina. Nanginginig ang mga daliri ko habang inaabot ito. Malamig ang metal sa aking balat. Sa pagbukas ko ng takip, isang tunog ang kumawala at bumasag
Sa katahimikan ng kwarto, isang tunog na masakit, mas malakas kaysa sa sigaw. Ang tunog ng kawalan. Walang laman ng lata. Kahit isang kusing wala. Ang mga perang papel na maingat kong tinupi. Ang mga baryang sininop ko. Lahat ay naglaho. Isang malinis na kawalan ang sumalubong sa aking mga mata. Isang perpektong salamin ng aking nararamdaman sa mga sandaling iyon. Ninakaw. Hindi lang ang pera ko, kundi ang huling hibla ng pag-asa na aking pinanghahawakan. Napatitig ako sa walang lamang lata at sa kauna-unahang pagkakataon sa loob ng 5 taon, hindi na ako umiyak. Walang luhang dumaloy. May isang bagay sa loob ko ang tuluyan ng natuyo, tuluyan ng namatay. At sa puntod ng aking mga pangarap, isang malamig at matigas na desisyon ang nagsimulang mabuo. Hawak ko pa rin ang latang walang laman nang lumabas ako ng kwarto. Ang bawat hakbang ko sa sahig na kahoy ay tila may sariling bigat. Bawat isa ay isang salitang hindi ko masabi. Naabutan ko silang dalawa sa sala, tapos na sa kanilang pag-uusap. Ang kanilang mga mukha ay payapa. Walang kamalay-malay sa bagyong sumisira sa aking kalooban. Si Marco ay nakaupo sa sopa, nagbabasa ng dyaryo. Si Althea naman ay naglilinis ng kanyang mga kuko. Marahan kong ipinatong ang lata sa ibabaw ng mesa sa kanilang harapan. Ang tunog ng metal sa kahoy ay umalingaw-ngaw sa nakabibinging katahimikan. Napatingin si Marco, ang kanyang mga mata ay nagtatanong. Marco? Sabi ko. At nagulat ako sa sarili kong boses. Kalmado ito, walang bahid ng panginginig. Nasaan ang laman nito? Nag-iwas siya ng tingin. Ibinalik sa dyaryo na para bang mas importante pa ang balita doon kaysa sa gumuguhong mundo ko. Hindi ko alam ang sinasabi mo, Elara. Ang pera. Pagpapatuloy ko. Hindi inaalis ang aking mga mata sa kanya. Ang perang pinag-ipunan ko para sa gamot ni nanay. Bago pa man siya makasagot, si Althea ang nagsalita. Hindi man lang nag-abalang tumingin sa akin. Ako ang kumuha, sabi niya habang hinihipan ang bagong kulay sa kanyang kuko. Bakit ehet? May angal ka? Kailangan ko ng pambili ng bagong handbag. Mas importante pa ba ang nanay mo kaysa sa hitsura ko? Ang kanyang mga salita ay walang pakundangan. Isang lantarang pag-amin na walang bahid ng pagsisisi. Ngunit hindi na ito masakit. Parang isang sugat na sobrang lalim, wala ka nang maramdamang kirot, manhid na lamang. Ang lahat ng atensyon ko ay na kay Marco, ang lalaking nangakong poprotektahan ako. Naghihintay ako. Nagmamakaawa sa katahimikan. Gamot yon ni Nanay Marco. Halos pabulong kong sabi. Kailangan niya yon para mabuhay. Tumingin ako sa kanya, naghahanap ng kahit anong bakas ng pagdamay, ng kahit anong hibla ng pagiging asawa. Ngunit ang nakita ko lang ay isang blangkong mukha. Ibinaling niya ang pahina ng dyaryo. At sa kanyang pananahimik, narinig ko ang pinakamalakas na sagot. Sa pagitan ko at ng kanyang ina, matagal na siyang pumili. At hindi ako yon. Iyon na. Ang huling pisina kumakapit sa akin sa buhay na ito ay naputol na. Wala nang sakit. Wala nang pait. Isang malawak na kawalan na lamang ang natira sa aking dibdib. Huminga ako ng malalim at sa pagbuga ng hangin, kasamang lumabas ang lahat ng aking pag-ibig, lahat ng aking pag-asa para sa kanya. Tapos na tayo, sabi ko. Sa wakas ay ibinaba niya ang dyaryo. Gulat ang mababasa sa kanyang mukha. Maging si Althea ay natigilan. Siguro ay inaasahan nilang iiyak ako, magmamakaawa, magwawala. Hindi nila inaasahan ang katahimikang ito. Tumalikod ako at naglakad pabalik sa kwarto. Hindi ko kinuha ang mga damit na binili niya para sa akin o ang anumang bagay na magpapaalala sa kanya. Kinuha ko lamang ang isang lumang bag. Isinilid ang iilang pirasong damit na dala ko pa mula sa probinsya. At ang pinakamahalaga sa lahat, ang kupas na litrato ng aking ina. Bago ako lumabas, hinubad ko ang manipis na singsing sa aking daliri. Hindi ko ito ibinato.
Maingat ko itong ipinatong sa ibabaw ng unan kung saan siya nahihimbing gabi-gabi. Isang tahimik na pagsasauli. Nang buksan ko ang pinto palabas ng apartment, ang malamig na hangin ng gabi ang sumalubong sa akin. Naglalakad ako palayo, walang destinasyon, tanging ang pagnanais lamang na makalayo. Habang dumadaan ako sa maliit na tindahan sa kanto, nakita ko si Aling Nena na nag-aayos ng kanyang mga paninda. Nakita niya ang bag sa aking balikat, ang determinasyon sa aking mga mata. Walang tanong, kumuha siya ng isang supot ng mainit na pandesal at iniabot sa akin. "Mag-iingat ka, Hija," sabi niya sa mahinang boses. "Salamat po." Iyon lang ang naisagot ko, habang pinipigilan ang luhang ngayon palang nagbabantang pumatak. Ang kabaitan ng isang halos hindi ko kakilala ang nagbigay sa akin ng init sa gabing iyon. Nagpatuloy ako sa paglalakad hanggang sa makarating ako sa isang pampublikong telepono sa gilid ng daan. Nanginginig ang aking mga kamay habang dinudukot ko ang huling barya sa aking bulsa. May isang numero na matagal ko nang hindi tinatawagan. Isang numero na ipinangako kong kakalimutan. Ngunit ngayong gabi, ito na ang tanging pag-asa ko. Inihulog ko ang barya. Ang tunog nito sa loob ng makina ay parang hudyat. Sa bawat pagpihit ng daliri ko sa lumang rotary dial, tila binubuksan ko ang isang pinto na matagal na niyang isinara. At sa kabilang linya, nagsimula itong tumunog. Isang tawag na babago sa lahat. Ilang saglit na katahimikan ang namayani sa kabilang linya bago isang pamilyar na boses, puno ng pag-aalala at respeto, ang sumagot. "Ma'am Elara?" Ang simpleng tawag na yon, isang titulong matagal ko nang hindi narinig. Ang tuluyang nagpabagsak sa pader na itinatayo ko sa paligid ng aking puso. Doon, sa tabi ng isang maingay na kalsada, habang nakasandal sa malamig na bakal ng telepono, ang mga luhang kanina ko pa pinipigilan ay nagsimulang dumaloy. Hindi na ito luha ng pighati, kundi luha ng paglaya. "Attorney Reyes," sabi ko sa basag na tinig, "kailangan ko po ng tulong ninyo. Walang maraming tanong, walang paghuhusga. Tanging ang agarang tugon ng isang taong ang katapatan ay nasubok na ng panahon." "Nasaan po kayo, Ma'am Elara?" "Papupuntahin ko na po ang sundo ninyo." Ibinigay ko ang direksyon at gaya ng inaasahan, wala pang 15 minuto, isang sasakyang itim at makintab ang marahang huminto sa aking harapan. Ang marahan na ugong ng makina nito ay ibang-iba sa ingay ng mga jeep at bus na dumadaan. Bumaba ang isang driver na naka-uniforme, magalang na binuksan ang pinto para sa akin. Sa pagsakay ko sa loob, sinalubong ako ng amoy ng malinis na katad at ng isang katahimikang matagal ko nang hindi naranasan. Ito ang mundong tinalikuran ko, ang mundong pilit kong kinalimutan. Dinala ako ng sasakyan sa isang gusali na ang tuktok ay tila humahalik sa mga bituin. Isang penthouse unit na pag-aari ng pamilya namin ang naghihintay, malinis at tahimik, na parang isang santuaryong hindi pa nadudungisan ng aking kalbaryo. Ang unang ginawa ko ay maligo. Pinuno ko ang bathtub ng mainit na tubig at ibinabad ang aking sarili. Habang dahan-dahang niyayakap ng init ang aking nanlalamig na katawan, ipinikit ko ang aking mga mata. Inisip ko ang bawat masasakit na salita, ang bawat paghamak, ang bawat patak ng luha, at hinayaan kong matunaw ang lahat ng yon at sumama sa tubig na umaapaw. Iyon ay isang ritual, isang paglilinis hindi lang ng katawan, kundi ng kaluluwa. Ang Elara na asawa ni Marco, ang Elara na alipin ni Althea, ay inanod na palayo kasama ng tubig. Kinabukasan, isang bagong araw ang sumikat. Ngunit hindi lang araw ang bago. Tinawagan ko ang pinakamagaling na stylist sa lungsod. Ang mahaba kong buhok na minsan ay hinahangaan ni Marco ay ipinaputol ko. Sa bawat lagas ng buhok sa sahig, may isang tanikala mula sa nakaraanang napuputol.
Ang mga luma kong damit ay ipinalit ko sa mga damit na may disenyong nagpapahiwatig ng kapangyarihan at kumpiyansa. Nang humarap ako sa salamin, isang ibang babae ang tumingin pabalik. Ang kanyang mga mata ay hindi na mapagkumbaba o puno ng takot. Mayroon ng kislap ng determinasyon, isang apoy na muling nag-aalab. Tanghali nang dumating si Attorney Reyes. Inilatag niya sa ibabaw ng malaking mesang gawa sa salamin ang isang salansan ng mga dokumento. Ang mga ito ang testamento ng aking mana, ang mga titulo ng kumpanya, ang mga papeles na nagpapatunay kung sino ako talaga. Handa na po ang lahat, Madam President, magalang niyang sabi. Naghihintay na lang sila sa inyo. Tumayo ako at naglakad patungo sa malawak na bintana na tanawang buong syudad. Mula rito, ang mga gusali ay parang mga laruan, ang mga sasakyan ay parang mga langgam. Sa isang sulok ng malawak na tanawing iyon, naroon ang maliit at masikip na apartment kung saan ako minsang nangarap at nadurog. Ngayon, tinitingnan ko ito mula sa itaas. Humarap ako kay Attorney Reyes. Ang aking muka ay kalmado. Ang aking desisyon ay buo. Bago ang lahat, sabi ko sa matatag na tinig. May dalawang bagay akong ipabibilis sa inyo. Ano po iyon, ma'am? Itinuro ko ang direksyon kung nasaan ang aking nakaraan. Bilin mo ang kumpanya kung saan nagtatrabaho si Marco at ang buong building kung saan sila nakatira. Isang malamig na ngiti ang gumuhit sa aking mga labi. Hindi pa ito ang katapusan. Ito pa lang ang simula. Sa loob ng penthouse, ang katahimikan ay hindi na tanda ng kalungkutan, kundi ng kapangyarihan. Ang malaking mesa na gawa sa salamin ay napuno ng mga dokumento, mga financial report at mga plano. Ang aking tahanan ay naging aking sentro ng operasyon. Ang bawat umaga ay nagsisimula sa isang tawag sa telepono kay Attorney Reyes, hindi na bilang isang biktimang humihingi ng tulong, kundi bilang isang pangulo na nagbibigay ng malinaw na direksyon. Siguraduhin ninyong hindi malalaman ng board ang tungkol sa pagbili hanggang sa mismong araw ng General Assembly, Attorney. Sabi ko isang umaga, habang pinagmamasdan ang pagsikat ng araw sa syudad. Gusto ko ng sorpresa. Masusunod po, Madam President, sagot niya. Ang lahat ng transaksyon ay isinagawa sa ilalim ng isang shell corporation. Wala silang kaalam-alam na ang Sandoval Group na ang may-ari ng kumpanya. Ibinaba ko ang telepono at hinarap ang huling dokumentong nangangailangan ng aking pirma. Ito ang kasulatan ng pagbili para sa Montes Realty, ang maliit na kumpanyang nagmamay-ari ng apartment building kung saan nakatira sina Marco. Kinuha ko ang isang mamahaling pluma. Naramdaman ang bigat nito sa aking kamay. Ang marahang tunog ng dulo ng pluma habang nilalagdaan ko ang aking pangalan sa ibabaw ng linya ay tila isang musika sa aking pandinig. Bawat kurba ng aking pirma ay isang pako na ibinabaon sa kabaong ng aking nakaraan. Hindi ito paghihiganti. Ito ay pagbawi. Pagbawi sa kapangyarihan na minsan nilang inakala na wala ako. Samantala, sa loob ng isang maliit at kulob na cubicle, sa opisina ng Innovatech Solutions, walang kamalay-malay si Marco sa mga nangyayari. Ang kanyang araw ay pareho lang. Mga paperworks, mga utos mula sa kanyang boss, at ang paulit-ulit na pagtingin sa orasan, naghihintay sa uwian. Si Elara ay isang linggo nang wala. At habang may kaunting pagtataka sa kanyang isip, mas nangingibabaw ang pakiramdam ng ginhawa. Wala nang babaeng kailangan niyang harapin pag-uwi, wala nang paalala ng kanyang mga pagkukulang. Isang hapon, habang nag-aayos siya ng gamit para umuwi, isang email ang pumasok sa kanyang inbox. Ang subject line ay nakapagpatayo ng kanyang mga balahibo. Urgent. Announcement regarding your employment status. Kinabahan siya. Ito na ba yon? Sesesantehin na ba siya dahil sa pagbaba ng sales ng kanilang team? Nanginginig ang kamay niyang binuksan ng email, pero hindi tungkol sa pagkakatanggal ang mensahe.
Ito ay isang anunsyo mula sa bagong management. Isang liham na nagsasabing siya, si Marco De Leon, ay itinalaga bilang bagong department head. Epektibo agad. May kasama itong malaking pagtaas sa sahod. Hindi makapaniwala si Marco. Binasa niya ito ng paulit-ulit. Department head. Siya, ang kanyang mga mata ay nanlaki at isang malapad na ngiti ang unti-unting gumuhit sa kanyang mukha. Pakiramdam niya ay nanalo siya sa loto. Sa wakas, may nakapansin din sa kanyang galing. Dali-dali niyang inimprenta ang email at umuwi ng may pagmamalaki sa kanyang dibdib. Hindi na siya dumaan sa likod, kundi sa mismong gitna ng opisina. Tinitiyak na makikita ng lahat ang nangiti sa kanyang labi. Sigaw niya pagpasok pa lang sa pinto ng apartment. Bakit ka sumisigaw dyan? Bungad ni Althea mula sa kusina. Iwinagayway ni Marco ang papel. Tingnan mo to, ma, na-promote ako. Department head na ako. May bagong may-ari na pala ang kumpanya at nakita nila agad ang potensyal ko. Agad na lumapit si Althea. Kinuha ang papel at binasa. Ang kanyang mukha ay naliwanagan. Talaga, anak? Magkano ang dagdag sa sahod mo? Doble, ma. Doble. Pagyayabang ni Marco. Sabi ko na buti na lang at umalis na si Elara. Malas talaga ang babaeng yon. Mula nang umalis siya, gumanda agad ang buhay natin. Tama ka dyan. Sang-ayon ni Althea. Niyakap ang kanyang anak. Sabi ko naman sa'yo, panggulo lang yon sa buhay mo. Isang pabigat. Ngayon, malaya ka ng umasenso. Ito ang nararapat sa'yo, anak. Ito ang bunga ng pagsunod mo sa akin. Kumuha sila ng mumurahing alak na nakatago sa aparador at nag-toast. Ang kanilang mga tawa ay umalingaw-ngaw sa maliit na espasyo, isang selebrasyon ng kanilang tagumpay. Nagdiwang sila. Walang kamalay-malay na ang potensyal na nakita ng bagong may-ari at ang swerte na dumating sa kanilang buhay ay mula mismo sa babaeng kanilang isinumpa at itinuring na malas. Ang selebrasyon ni Marco at Althea ay hindi nagtagal. Kinabukasan, habang si Marco ay nasa trabaho at ipinagmamalaki ang bago niyang posisyon, isang katok sa pinto ang sumira sa katahimikan ng umaga ni Althea. Isang mensahero ang nag-abot sa kanya ng isang opisyal na sulat na nakalagay sa isang brown na sobre. Walang pangalan ang nagpadala, tanging ang address lamang ng kanilang apartment. Nagtataka niyang binuksan ito. Ang laman ay isang formal na liham, nakaprint sa makapal na papel, hindi tulad ng mga karaniwang bill ng kuryente o tubig. Habang binabasa niya ang mga salita, ang kanyang mukha ay unti-unting nagbago, mula sa pagtataka, naging pagkaini, hanggang sa nag-aalab na galit. Ang sulat ay isang formal na abiso. Ipinapaalam nito na ang buong apartment building ay mayroon ng bagong may-ari. Ang Montes Realty ay naibenta na. At sa ilalim ng bagong pamamahala, lahat ng upa ay itataas ng 20%, epektibo sa susunod na buwan. Ano? Sigaw niya sa hangin. 20%? Mga walang hiya, mga mukhang pera. Paulit-ulit niyang binasa ang sulat na para bang sa pag-ulit ay magbabago ang nilalaman nito. Ngunit nanatili itong malinaw. Ang halagang dati nilang binabayaran ay hindi na sapat. Kailangan nilang magdagdag at hindi maliit na halaga iyon. Nang gabing iyon, pagdating ni Marco, ang sulat na ito ang isinalubong sa kanya ni Althea. Marco, tingnan mo ito. Sabi niya, halos isampal ang papel sa mukha ng anak. Itong bagong may-ari, kung sino man siya, ay isang demonyo. Tumaas ang upa natin. Kinuha ni Marco ang sulat at binasa ito nang may pagkunot ng noo. Ngunit pagkatapos, isang mayabang na ngiti ang sumilay sa kanyang labi. Itinapon niya ang sulat sa mesa. Relax ka lang, ma. Pera lang yan. Anong pera lang yan? Malaking halaga yan. Giit ni Althea. Department head na ako, ma. 'Di ba? Pagyayabang ni Marco.
Doble na ang sahod ko. Kayang-kaya kong bayaran yan. Huwag mo nang problemahin ang mga ganyang kaliit na bagay. Ang kanyang kumpiyansa ay bahagyang nagpakalma kay Althea. Ngunit ang galit sa bagong may-ari ay nanatili. Kahit na, matagal na tayo dito. Dapat may konsiderasyon man lang sila. Sino ba itong may-ari na ito na walang puso? Habang sila ay nagtatalo tungkol sa halagang para sa akin, ay katumbas lang ng isang tasa ng kape. Ako naman ay nasa loob ng isang malawak na boardroom. Nakaupo ako sa dulo ng isang mahabang mesa, kaharap ang mga pinuno ng iba't ibang departamento ng Sandoval Group. Ang usapan ay hindi tungkol sa 20%, kundi tungkol sa milyon-milyong pisong pamumuhunan. Sa isang maikling break, tumawag si Attorney Reyes, Madam President, na ipadala na po ang mga abiso sa lahat ng nangungupahan sa building. Good, sagot ko, habang pinapaikot ang isang ballpen sa aking mga daliri. Mayroon bang anumang problema? Wala naman po. Maliban sa inaasahang mga reklamo, partikular na po ang Unit 305, ang unit nina Mr. De Leon. Isang bahagyang ngiti ang sumilay sa aking labi. Hayaan mo sila, attorney. Ang batas ay nasa panig natin. Kailangan nilang matutong sumunod sa patakaran ng may-ari. Pagkatapos ng tawag, bumalik ang aking atensyon sa pulong. Ngunit sa isang sulok ng aking isipan, iniisip ko si Althea. Iniisip ko ang galit niya, ang pagmumura niya sa isang taong hindi niya kilala. Sa apartment, bago tuluyang itapon ang sulat sa basurahan, muling tiningnan ni Althea ang papel na nilukot niya sa kanyang kamay. Sa pinakailalim na bahagi, sa ibabaw ng linyang may nakasulat na property owner, may isang pirma. Isang pirma na isinulat sa eleganteng paraan, malinaw at matatag. Sa ilalim nito, ang pangalang nakaprint, Elara Sandoval. Elara. Bulong niya. Ang pangalan ay pamilyar, ngunit hindi niya ito lubusang maisip. Itinapon niya ang papel sa basurahan kasama ang isang di maipaliwanag na pakiramdam ng ini, hindi lang sa pagtaas ng upa, kundi sa pangalang yon na tila may daladalang kakaibang bigat. Ang araw ng General Assembly ay dumating. Para kay Marco, ito ang pinakamahalagang araw ng kanyang karera. Suot niya ang pinakamahal niyang suit, isang damit na binili niya mula sa unang sahod ng kanyang promosyon. Ang sapatos niya ay makintab na parang salamin at ang kanyang buhok ay maingat na inayos. Sa isip niya, kailangan niyang magbigay ng pinakamagandang impresyon sa bagong presidente. Ito ang pagkakataon niyang patunayan na tama ang desisyon nilang itaas ang kanyang posisyon. Pumasok siya sa boardroom na may pagmamalaki. Ang mahabang mesa na gawa sa dark mahogany ay napapaligiran ng mga ehekutibo ng kumpanya. Lahat ay may seryosong mukha. Umupo siya sa pwestong nakalaan para sa mga department head at naramdaman niya ang isang kakaibang kilig. Sa wakas, kabilang na siya sa kanila. Sa kanyang kamay ay isang folder na naglalaman ng kanyang inihandang ulat. Isang talumpating paulit-ulit niyang pinraktis sa harap ng salamin. Excited ka yata, Marco? Puna ng katabi niyang manager. Siyempre naman, mayabang niyang sagot. Gusto kong ipakita sa bagong presidente na hindi sila nagkamali sa pagpili sa akin. Ang lahat ay naghihintay. Ang hangin sa loob ng kwarto ay mabigat sa antisipasyon. Ang lahat ng mga mata ay nakatuon sa iisang direksyon, ang malaking pinto sa dulo ng kwarto. Maya-maya, isang staff ang pumasok at bumulong sa isa sa mga vice-presidente. Parating na po ang presidente. Tumahimik ang lahat. Ang tanging maririnig na lang ay ang marahang pag-ikot ng bentilador sa itaas. Inayos ni Marco ang kanyang kurbata at huminga ng malalim. Ito na. Ang marahang pagpihit ng seradura ay umalingaw-ngaw sa katahimikan at dahan-dahang bumukas ang malaking pinto na gawa sa nara.
Unang pumasok ang isang pares ng itim na stiletto heels. Ang matinis na tunog ng pagtama nito sa makintab na sahig ay tila isang babala. Sumunod ang isang figura ng isang babae, balot sa isang eleganteng navy blue power suit na perpektong humuhulma sa kanyang katawan. Ang kanyang buhok ay maikli at nakaistilo, nagbibigay diin sa kanyang matatag na panga at mahabang leeg. May dala siyang isang leather briefcase sa isang kamay. Naglalakad siya ng may kumpiyansa. Bawat hakbang ay may bigat at awtoridad. Natigilan si Marco. Mayroong isang bagay sa babaeng ito na pamilyar, ngunit imposible. Ang kanyang puso ay nagsimulang tumibok ng mas mabilis, hindi dahil sa kaba, kundi dahil sa isang di maipaliwanag na pagkalito. At nang iangat ng babae ang kanyang muka at tumingin sa kabuuan ng silid, ang mundo ni Marco ay huminto sa pag-ikot. Ang mukhang iyon, ang mga matang iyon, ngunit hindi na ito ang mga matang laging nakayuko, puno ng pagod at kalungkutan. Ang mga matang nakatingin sa kanila ngayon ay matalas, malamig, at puno ng kapangyarihan. Si Elara, hindi maari. Ang isip ni Marco ay sumisigaw. Naghalu-halo ang lahat. Ang biglaang pag-alis ni Elara, ang biglaan niyang promosyon, ang pagtaas ng upa, ang pangalang nakapirma sa sulat, Elara Sandoval. Paano? Tumayo ang lahat ng ehekutibo bilang paggalang. Good morning, Madam President. Ang mga salitang iyon ay parang isang malakas na sampal na gumising kay Marco sa katotohanan. Ngunit hindi siya makagalaw. Nanatili siyang nakaupo. Ang kanyang bibig ay bahagyang nakabuka. Ang folder na hawak niya ay dumulas mula sa kanyang nanginginig na mga kamay at bumagsak sa sahig. Ang tunog ng pagbagsak nito ay ang tanging gumalaw sa kanyang nagyayelong katawan. Naglakad si Elara patungo sa dulo ng mesa, sa upuang nakalaan para sa Pangulo. Hindi niya tinitingnan si Marco. Ang kanyang presensya pa lang ay sapat na upang punuin ang buong silid, upang pasunurin ang lahat. Marahan niyang inilapag ang kanyang briefcase. Pagkatapos, umupo siya. At sa sandaling iyon, ang kanyang mga mata ay dumaan sa bawat mukha sa silid. Hanggang sa wakas ay huminto ito at tumitig ng diretso sa kanya. Walang galit, walang awa. Tanging isang malamig na pagkilala. Binuksan niya ang kanyang bibig at ang kanyang boses na minsan ay pabulong lang sa kanilang tahanan ay umaling-awngaw ngayon ng may awtoridad sa buong boardroom. Magsiupo kayo. Ang utos kong magsiupo kayo ay sinunod ng lahat na parang isang alon. Ang marahan at sabay-sabay na pag-usog ng mga upuan at pag-ubo ng iilan ng tanging bumabasag sa katahimikan. Lahat sila ay umupo, maliban sa kanya. Si Marco ay nanatiling nakatayo sa tabi ng kanyang upuan na parabang ang kanyang mga paa ay napako sa sahig. Ang kulay ng kanyang mukha ay nawala. Naging kasing puti ng papel na hawak niya kanina. Ang kanyang mga mata ay nakatitig sa akin. Isang halo ng gulat, pagtanggi, at isang takot na ngayon ko lamang nakita sa kanya. Para siyang nakakita ng isang multo. Ang multo ng babaeng minsan niyang itinuring na basura, ngayon ay nakaupo sa trono na kailanman ay hindi niya pinangarap na maabot. Hindi ko siya pinansin, hindi pa. Inilibot ko ang aking paningin sa buong silid. Tinignan ang bawat ehekutibo sa mata. Ipinapakita sa kanila na ako ang may kontrol. Inayos ko ang mga dokumento sa aking harapan. Magandang umaga sa inyong lahat. Panimula ko. Ang aking boses ay matatag at malinaw. Umaalingaw-ngaw sa apat na sulok ng silid. Ako si Elara Sandoval, ang bagong presidente ng kumpanyang ito. Nandito ako hindi para baguhin ang lahat, kundi para palakasin ang kung anong meron na tayo. Sinimulan ko ang pulong. Tinawag ko ang pinuno ng finance department. Pagkatapos ay ang marketing. Ang usapan ay umikot sa mga numero, mga estratehiya, at mga plano para sa susunod na quarter. Sa bawat minutong lumilipas, ramdam na ramdam ko ang titig ni Marco.
na nakabaling sa akin. Hindi siya makagalaw. Hindi siya makaupo. Isang buhay na monumento ng pagkatalo sa gitna ng kwarto. Ang kanyang mga kasamahan ay palihim na sumusulyap sa kanya. Ang kanilang mga muka ay puno ng pagtataka at tsismis. Matapos ang halos kalahating oras, sa wakas ay dumating ang pagkakataon. Itinigil ko ang pagsasalita. Kinuha ang isang baso ng tubig at marahang uminom. Pagkatapos, ibinaling ko ang aking buong atensyon sa direksyon niya. At ngayon, sabi ko, ang aking boses ay kasing lamig ng tubig sa aking baso. Nais kong marinig ang ulat mula sa ating bagong talagang department head, Mr. De Leon. Ang pagtawag ko sa kanya sa formal na paraan ang siyang tuluyang gumising sa kanya. Tila siya sinampal, napakurap siya, at sa unang pagkakataon, nakita ko ang pagkalito sa kanyang mga mata na nag-aapuhap ng kahit anong lohikal na paliwanag. Ngunit wala. Mr. De Leon? Pag-uulit ko. Mas may diin ngayon, hindi na tinatago ang bahagyang pagkainip sa aking boses. Nagmamadali siyang yumuko para pulutin ang folder na nahulog sa sahig. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig ng husto at ang mga papel sa loob ay nagkalat. Ang eksenang iyon, ang isang lalaking mayabang na pumasok kanina, ngayon ay gumagapang sa sahig para pulutin ang mga papel sa harap ng lahat, ay mas matindi pa sa anumang sigaw o sumbat na maaari kong ibigay. Nang makatayo siya, ang kanyang mukha ay namumula na sa hiya. Sinubukan niyang magsalita. Ako. Pipasensya na. Ang mga salita ay ayaw lumabas ng maayos sa kanyang bibig. Ang talumpating pinaghandaan niya ay naglaho na parang bula. Hindi ko na siya pinahirapan pa. Itinaas ko ang aking kamay, isang senyales para tumigil na siya. Mukhang hindi kayo handa, Mr. De Leon. Sabi ko sa isang tono na walang emosyon, ngunit ang bawat salita ay may talim. Inaasahan ko ang mas mataas na antas ng profesionalismo mula sa aking mga pinuno. Tumingin ako sa kanya at sa isang iglap, nakita ko sa kanyang mga mata ang multo ng lalaking minsan kong minahal. Ngunit mabilis itong nawala, pinalitan ng isang estrangherong puno ng takot. Maaari na kayong lumabas. Utos ko, isumitin niyo na lang yung inyong ulat sa aking opisina bago matapos ang araw. Hindi siya nakakibo. Ang utos kong yon ay isang pagpapalayas, isang lantarang pagpapakita sa lahat ng tao sa silid na siya, ang bagong department head, ay walang halaga sa mata ng bagong presidente. Walang nagawa si Marco, kundi ang dahan-dahang tumalikod. Ang kanyang paglakad palabas ng boardroom. Habang nakasunod ang mga mata ng lahat, ang pinakamahaba at pinakamabigat na paglakad sa buong buhay niya. Nang sumarado ang pinto, ibinalik ko ang aking atensyon sa pulong na para bang walang nangyari. Okay, let's continue. Hindi ko nakita ang paglabas ni Marco sa gusali. Ngunit ayon sa mga kwento na nakarating sa akin, siya ay lumabas na parang isang taong hinahabol ng sarili niyang anino. Ang kanyang mukha ay maputla. Ang mamahalin niyang suit ay gusot na. At ang kanyang mga mata ay ligaw, hindi mapakali. Binaliwala niya ang pagbati ng gwardiya. Hindi pinansin ang mga tingin ng kanyang mga kasamahan. Ang tanging nasa isip niya ay ang makauwi, ang makarating sa isang lugar kung saan ang katotohanang nasaksihan niya ay maaaring maging isang masamang panaginip lamang. Sinasabi sa akin ng aking imahinasyon na pagdating niya sa apartment, ang pinto ay halos masira sa tindi ng kanyang pagtulak. Nadatnan niya ang kanyang ina, si Althea, na komportableng nanonood ng isang teleserye sa telebisyon habang kumakain ng chicharon. Ano bang problema mo? At para kang sinasapian. Puna ni Althea, naiinis sa pagkaistorbo. Hingal na hingal si Marco, nakasandal sa pinto, sinusubukang habulin ang kanyang paghinga. Si Elara. Iyon lang ang lumabas sa kanyang bibig. Ano na namang Elara? Inis na sagot ni Althea.
Hindi man lang inaalis ang tingin sa TV. Patay na ang usapan tungkol sa babaeng yon. Huwag mo nang babanggitin ang pangalan niya dito. Hindi mo naiintindihan, ma? Sabi ni Marco. Ang kanyang boses ay nanginginig. Siya, siya ang bagong presidente. Sa wakas ay napatingin si Althea sa kanya. Nakita niya ang takot sa mga mata ng kanyang anak. Ngunit sa halip na maniwala, isang malakas na halakhak ang kumawala mula sa kanyang bibig. Nababaliw ka na ba, Marco? Ang presidente? Iyang si Elara na halos hindi marunong magsalita? Baka naman ginayuma ka lang noon, kaya kung ano-ano ang nakikita mo. Totoo ang sinasabi ko, ma. Sigaw ni Marco, puno ng desperasyon. Nakita ko siya. Sa boardroom. Lahat sila. Tinawag siyang Madam President. Siya ang may-ari ng kumpanya. Umiling-iling lang si Althea. Bumalik sa panonood. Imposible. Tumigil ka na nga sa kalokohan mo. Baka epekto lang yan ng pressure sa bago mong trabaho. Napuno ng frustrasyon si Marco. Paano niya ipapaintindi sa ina ang isang katotohanang kahit siya ay hirap paniwalaan? Nagpalinga-linga ang kanyang mga mata sa paligid ng maliit na sala. Naghahanap ng kahit anong ebidensya, kahit anong patunay. At doon, nakita niya ang basurahan sa sulok. Ang basurahan kung saan itinapon ni Althea ang sulat na kinaiinisan nito. Yung sulat, sabi niya. Tila isang taong nakahanap ng kaligtasan. Nasaan yung sulat tungkol sa upa? Nasa basura? Walang ganang sagot ni Althea. Saan pa ba? Walang pag-aalinlangan, halos sumubsob si Marco sa basurahan. Hinalungkat niya ang mga balat ng prutas at mga basang tissue, hindi alintana ang dumi. At nahanap niya ito, ang lukot na papel. Nanginginig ang mga kamay niyang pinanatag ito at halos iwagayway sa harap ng kanyang ina. Tingnan mo, ma! Tingnan mo ang pangalan! Naiinis na inagaw ni Althea ang papel. Ano bang meron sa papel na yan? Natigil siya. Ang kanyang mga mata ay nanlaki habang nakatitig sa pamilyar na pirma at sa pangalang nakaprint sa ilalim nito. Elara Sandoval. Ang pangalang binaliwala niya. Ang pangalang kinainisan niya. Bigla, ang lahat ng piraso ng palaisipan ay nagkadugtong-dugtong sa kanyang isipan na parang kidlat. Ang biglaang pag-alis ni Elara, ang biglaang promosyon ni Marco, ang bagong may-ari ng building, ang bagong presidente ng kumpanya. Hindi sila dalawang magkaibang tao, iisa lang. Ang papel ay dumulas mula sa kanyang nanginginig na kamay. Ang ingay mula sa telebisyon ay tila naglaho. Ang kanyang mundo ay lumiit. Umikot lamang sa isang nakakatakot na katotohanan. Ang babaeng minsan ay utusan lang nila. Ang babaeng tagahugas ng kanilang mga plato at tagalaban ng kanilang mga damit ay siya palang may-ari ng kumpanyang bumubuhay sa kanila at ng bubong na kanilang sinisilungan. Hindi sila makakatakas. Sila ay nakakulong sa isang hawlang gawa sa kapangyarihan ni Elara. Ang mga sumunod na araw ay naging isang walang katapusang bangungot para kina Marco at Althea. Ang apartment na dati nilang itinuturing na kaharian, gaano man kaliit, ay naging isang malamig na bilangguan. Ang bawat sulok ay nagpapaalala sa kanila ng kanilang pagkakamali. Ang sahig na minsan nilang pinapalinis kay Elara ay ang sahig na pag-aari na niya. Ang mga dingding na nakarinig sa kanilang mga pang-aalipusta ay mga dingding na pag-aari na niya. Si Althea, na dating reyna ng kanilang munting tahanan, ay naging isang bilanggo ng takot. Hindi na siya lumalabas para makipagtsismisan sa mga kapitbahay. Natatakot siyang baka may makasalubong siyang administrador ng building, baka may magtanong tungkol sa kanilang landlady. Ang dating maingay at mapanlait niyang bibig ay natahimik. Ang tanging ginagawa niya ay umupo sa sala, nakatulala, paulit-ulit na iniisip kung paano nangyari ang lahat. Ngunit ang pinakamatinding parusa ay para kay Marco. Ang pagpasok sa opisina, araw-araw, ay naging isang uri ng paglalakad sa kahihiyan.
Ang posisyon niya bilang department head na dati niyang ipinagmamalaki ay naging isang mabigat na tanikala. Ito ang paraan ni Elara para itali siya, para hindi siya makaalis. Ang bawat araw ay may bagong uri ng pagpapahirap na hindi pisikal, kundi psikolohikal. Tuwing Lunes, kailangan niyang dumalo sa executive meeting kung saan kailangan niyang tumayo sa harap ni Elara at iulat ang progreso ng kanyang departamento. Ang bawat salitang lumalabas sa kanyang bibig ay tila kinakain niya pabalik. Habang siya ay nagsasalita, ang mga mata ni Elara ay nakatitig lamang sa kanya. Hindi galit, hindi nanunumbat, kundi isang tingin na blanko at profesional na mas masakit pa kaysa sa anumang sigaw. Para siyang isang langgam na tinitingnan sa ilalim ng isang magnifying glass. Isang beses, nagkamali siya sa isang numero sa kanyang report. Hindi siya sinigawan ni Elara. Sa halip, marahan itong sinabi sa harap ng lahat, "Mr. De Leon, paki-double check ang inyong datos sa susunod. Ang Sandoval Group ay hindi nagbabayad para sa mga pagkakamali." Ang kahihiyan ay mas matindi pa sa sampal. Ang opisina niya, bilang isang department head, ay nasa parehong palapag ng opisina ni Elara. Araw-araw, nakikita niya itong dumadaan, napapaligiran ng mga taong rumirespeto sa kanya. Naririnig niya ang mga papuri tungkol sa galing nito sa negosyo. At siya, ang dating asawa, ay isa na lamang sa mga empleyado. Isang anino sa kanyang bagong mundo. Ang pinakamasakit ay ang mga simpleng bagay. Isang araw, nagkasabay sila sa elevator. Silang dalawa lang. Ang katahimikan sa loob ng maliit na espasyo ay nakakabingi. Sinubukan niyang magsalita. "Elara, Madam President ang itawag mo sa akin sa loob ng gusaling ito." "Mr. De Leon," sagot nito nang hindi man lang tumitingin sa kanya. Ang bawat Mr. De Leon ay isang patalim. Ang bawat Madam President ay isang pader na hindi na niya kayang akyatin. Pag-uwi niya sa gabi, sasalubungin siya ng katahimikan ng apartment. Si Althea ay laging nakaupo sa dilim. Wala na ang dating pagyayabang. Ang kanilang mga pag-uusap ay naging mga pabulong, puno ng takot. "Paano na tayo, Marco?" tanong ni Althea isang gabi. Ang boses ay basag. "Paano kung palayasin niya tayo?" "Hindi ko alam, Ma," sagot ni Marco. Umupo sa tabi nito. Ang kanyang mga balikat ay bagsak sa bigat ng buong araw. "Hindi ko alam." Noong araw ng sahod, pumasok ang pera sa kanyang bank account. Ang dobleng sahod na dati niyang ipinagdiwang. Ngunit ngayon, ang bawat piso ay parang isang piraso ng nagbabagang uling. Ito ang pera ni Elara. Ang perang ipinapakain niya sa kanyang ina ay galing sa babaeng minsan nilang ginutom. Ang perang ibinabayad nila sa upa ng bahay na ito ay bumabalik lang din sa babaeng minsan nilang itinuring na walang sariling tahanan. Iyon ang kanyang parusa, ang mabuhay sa ilalim ng anino at awa ng taong minsan niyang sinira. Araw-araw, walang katapusan. Ang araw-araw na pagpapahirap sa isipan ay unti-unting umubos sa katinoan ni Althea. Ang katahimikan at takot sa loob ng apartment ay mas masahol pa sa anumang sigaw. Hindi na niya kaya. Sa kanyang isip na puno ng desperasyon, isang plano ang nabuo. Isang planong nakabatay sa lumang mundo, kung saan siya ang laging bida, kung saan ang pag-iyak at pagluhod ay mga sandata. Isang umaga, habang si Marco ay nasa isang pulong, ginawa ni Althea ang isang bagay na hindi inaasahan. Nagsuot siya ng kanyang pinakalumang damit, hindi nagsuklay ng buhok, at sinadya niyang magmukhang kaawa-awa. Naglakbay siya papunta sa opisina sa nagtataasang gusali ng Sandoval Group na dati ay sa panaginip lang niya nakikita. Sinubukan siyang harangin ng gwardiya sa lobby, ngunit gumawa siya ng eksena. "Anak ko si Marco De Leon. Kailangan kong makausap ang presidente. Tungkol ito sa buhay at kamatayan." Dahil sa ingay at atensyong nilikha niya at sa takot na lumaki pa ang gulo, pinayagan siyang umakyat ng receptionist
Matapos itong tumawag sa opisina ko para humingi ng permiso. Ang utos ko ay simple, pabayaan niyo siyang umakyat. Ang balita ng kanyang pagdating ay mabilis na kumalat sa buong palapag. Nagbubulungan ang mga empleyado, sumisilip mula sa kanilang mga cubicle. Si Althea, na walang pakialam sa mga nakatingin, ay nagmartsa patungo sa malaking pinto na gawa sa salamin ng opisina ko. Hindi na siya kumatok. Itinulak niya ito ng malakas. Naabutan niya akong nakaupo sa aking mesa, kalmadong nagbabasa ng isang kontrata. Hindi ako nag-angat ng tingin. Elara, sigaw niya. Ang kanyang boses ay puno ng pinaghalong galit at pagmamakaawa. Sa wakas, ay itinaas ko ang aking mga mata. Tinitigan siya ng walang emosyon. Althea, sabi ko sa formal na tono, sadyang hindi ginagamit ang titulong mama na dati niyang ipinipilit. Hindi ka dapat nandito. Isa itong pribadong opisina. Patawarin mo na kami, Elara, sabi niya. At sa isang iglap, ang kanyang pagiging matapang ay naglaho. Lumuhod siya sa sahig. Ang tunog ng kanyang mga tuhod na tumama sa mamahaling alpombra ay maririnig sa buong silid. Hindi na namin kaya. Maawa ka na. Patawarin mo na si Marco. Patawarin mo na ako. Nagsimula siyang umiyak. Isang malakas at nakakaawang pag-iyak na dinisenyo para makuha ang simpatsya ng lahat. Nagkamali kami. Inaamin ko, naging masama akong biyenan sa'yo, pero pamilya pa rin tayo. Hindi mo ba naaalala ang mga pinagsamahan natin? Hindi ako kumibo. Hinayaan ko lang siyang magsalita habang ang mga empleyado ay nagsisimula ng magkumpol sa labas ng salaming pinto, nanonood sa isang live na teleserye. Kasalanan ko ang lahat. Patuloy niya. Huwag mo nang idamay ang anak ko. Siya na lang ang natitira sa akin. Parang awa mo na. Elara, palayain mo na kami sa impyernong ito. Nang matapos siya, isang mahabang katahimikan ang namayani. Tinitigan ko siya. Ang babaeng minsan kong pinagsilbihan, ngayon ay nakaluhod sa aking paanan. Ngunit wala akong naramdamang tagumpay. Wala akong naramdamang awa. Tanging isang malaking kapaguran. Marahan kong kinuha ang intercom sa aking mesa. Pinindot ko ang isang buton. Security, pakipuntahan ang opisina ko. Meron tayong trespasser. Ang mukha ni Althea ay natigilan. Ang kanyang mga luha ay biglang natuyo. Hindi ito ang inaasahan niyang reaksyon. Inaasahan niya ang sigawan, ang sumbatan, o kahit ang pag-aatubili. Ngunit ang natanggap niya ay isang malamig at walang pusong utos. 2 gwardiya ang mabilis na pumasok. Ma'am, itinuro ko si Althea. Pakisahan niyo ang ginang na ito palabas ng gusali at siguraduhin ninyong hindi na siya muling makakapasok pa. Pero, Elara, nagsusumamong sabi ni Althea. Walang pag-aalinlangang hinawakan ng mga gwardya ang kanyang mga braso at marahang itinayo. Kinaladkad nila siya palabas ng opisina. Sa harap ng lahat ng mga empleyadong nanonood, ang kanyang mga huling salita ay puno ng pagbabanta at galit, ngunit walang sino man ang nakinig. Sakto namang paglabas nila, kararating lang ni Marco mula sa pulong. Nakita niya ang eksena. Ang kanyang ina, hinahawakan ng 2 gwardiya habang ang buong opisina ay nakatingin. At sa gitna ng lahat, ako, nakatayo sa loob ng aking opisina, nakatingin sa kanila nang walang anumang ekspresyon. Sa sandaling iyon, nagtama ang aming mga mata. At sa mga mata ni Marco, nakita ko ang isang bagay na tuluyan ng nabasag. Hindi lang ang kanyang pride, kundi ang huling hibla ng respeto at pagmamahal na maaaring mayroon pa siya para sa kanyang ina. Nakita niya ito, ang ugat ng lahat ng kanilang problema. Ang babaeng sa kahibangan nito ay tuluyan ng sumira sa anumang pagkakataon para sa isang tahimik na buhay. Ang insidente sa opisina ay ang huling pako sa ataul. Kinabukasan,
Nagsumite si Marco ng kanyang resignation letter sa pamamagitan ng Human Resources. Hindi na niya kayang magpakita pa sa akin. Hindi na rin ako nag-abala pang kausapin siya. Ang katahimikan ay ang pinakamalinaw na pagtanggap ng kanyang pagkatalo. Ngunit ang pag-alis niya sa aking buhay ay hindi na ang sentro ng aking mundo. Ang tunay na tagumpay ay hindi na susukat sa pagkawasak ng isang kaaway, kundi sa pagbuo ng isang bagong buhay para sa mga taong mahalaga sa iyo. Ang unang hakbang ng tagumpay na yon ay ang paglipat ng aking ina. Mula sa isang maliit at siksikang pampublikong ospital sa probinsya, inilipat ko siya sa pinakamagandang private suite ng isang kilalang ospital sa Maynila. Ang amoy ng antiseptic ay malinis, hindi tulad ng amoy ng alikabok at lumang kahoy sa dati naming apartment. Ang kanyang higaan ay malambot, ang mga kumot ay laging mabango. Mayroon siyang sariling nurse at ang mga doktor na tumitingin sa kanya ay ang pinakamagagaling sa bansa. Isang hapon, habang binabalatan ko siya ng mansanas sa tabi ng kanyang kama, hinawakan niya ang aking kamay. Ang kamay na dati ay puno ng kalyo, ngayon ay alaga na. "Salamat anak," sabi niya. Ang kanyang mga mata ay nangingilid sa luha. "Pero, ang lahat ng ito, saan nanggaling?" Ngumiti ako. "Mula sa inyo, Nay. Itinuro niyo sa akin na maging malakas. Ginamit ko lang po. Ang makita ang kanyang unti-unting paggaling. Ang makita ang pagbalik ng kulay sa kanyang mga pisngi. Iyon ang unang lasa ng tunay na tagumpay. Ang bawat pagtawa niya ay mas matamis pa sa anumang kasunduan sa negosyo na napirmahan ko. Ang ikalawang hakbang ay ang pagbibigay kahulugan sa lahat ng aking pinagdaanan. Sa tulong ni Attorney Reyes, nagtayo ako ng isang foundation. Ang pangalan nito, Silungan. Isang pundasyong nakatuon sa pagbibigay ng legal at psychological na tulong sa mga kababaihang biktima ng domestic abuse. Sa araw ng paglulunsad nito, maraming media ang dumalo. Tumayo ako sa entablado, hindi bilang isang biktima, kundi bilang isang survivor. Maraming kababaihan ang nananatili sa dilim dahil sa paniniwalang wala silang ibang mapupuntahan, sabi ko sa aking talumpati. Ang silungan ay narito upang maging isang paalala na laging mayroong pag-asa, laging mayroong liwanag. Ang lakas ay hindi natin makikita sa pagtitiis, kundi sa pagpiling tumayo at lumaban para sa ating sarili. Isang linggo, pagkatapos ng paglulunsad ng foundation, isang staff ang nagsabi sa akin na meron akong bisita. Si Marco. Sa huling pagkakataon, pinapasok ko siya sa aking opisina. Ibang-iba na siya sa lalaking mayabang na nakilala ko. Payat siya, ang kanyang mga mata ay pagod, at ang kanyang mga balikat ay bagsak. Umupo siya sa upuan sa harap ng aking mesa, ang parehong upuan kung saan minsan ay umupo ang kanyang ina. "Elara," panimula niya, ang boses ay paos. "Wala ako dito para humingi ng tawad dahil alam kong wala akong karapatan. Nais ko lang sabihin na tama ka sa lahat." Tinitigan ko lang siya, naghihintay. Umalis na kami sa apartment. Pagpapatuloy niya, "Si Mama, umuwi na sa probinsya. Ako, magsisimula ulit. Siguro sa malayo." Itinaas niya ang kanyang tingin at sinalubong ang aking mga mata. Sana ay hindi mo na ako isipin. Sana ay maging masaya ka." Huminga ako ng malalim. Ang galit na dati ay parang apoy sa aking dibdib ay matagal nang naging abo. "Marco," sabi ko sa mahinahong tinig, "matagal na kitang hindi iniisip. Ang pagkamuhi ay isang emosyon at hindi ka nakarapat-dapat sa anumang emosyon mula sa akin." Nakita ko ang sakit sa kanyang mga mata nang marinig iyon. Ngunit iyon ang katotohanan. Iyon ang tunay na pagtatapos. Hindi galit, hindi paghihiganti, kundi isang ganap na kawalan ng pakialam. "Good luck sa iyong bagong buhay," sabi ko.
At iyon na ang huling pagkakataon na nag-usap kami. Nang gabing iyon, hindi ko inisip si Marco o si Althea. Sa halip, binuksan ko ang aking laptop at binasa ang mga unang email na pumasok sa inbox ng Silungan Foundation. Mga kwento ng mga babae, mga kwento ng sakit, ng pagtitiis, at ng munting pag-asang naghahanap ng liwanag. Dito, sa harap ng mga kwentong ito, nahanap ko ang aking tunay na tagumpay. Hindi sa pagpapabagsak sa mga taong umapi sa akin, kundi sa pagtulong na itayo ang mga taong katulad ko noon. Lumipas ang ilang taon. Ang mga sugat na dati ay sariwa at malalim ay naghilom na, nag-iwan ng mga pilat na hindi na masakit, mga paalala na lamang ng mga laban na napagtagumpayan. Nakatayo ako sa balkonahe ng aking penthouse, hawak ang isang mainit na tasa ng tsa. Ang hanging amihan ay marahang humahaplos sa aking muka. Sa aking harapan, ang hardin na dati ay walang laman, ay puno na ngayon ng mga namumulaklak na rosas at sampagita. Si nanay, na mas malakas na ngayon kaysa dati, ang nag-aalaga sa mga ito araw-araw. Siya ang nagbigay buhay muli sa lupang dati ay tigang. Anak, halika't tikman mo itong bagong pitas na mansanas. Tawag niya sa akin. Ang kanyang ngiti ay kasing liwanag ng araw. Lumapit ako at umupo sa tabi niya. Sa aming munting paraiso, sa itaas ng syudad, madalas kaming nag-uusap tungkol sa lahat ng bagay, maliban sa nakaraan. Ngunit sa umagang yon, habang tinitingnan ko ang kanyang payapang mukha, isang tanong ang pumasok sa aking isipan. Napatawad ko na ba sila? Huminga ako ng malalim, naamoy ang bango ng mga bulaklak at sa katahimikan, nahanap ko ang sagot. Hindi ko na kailangang patawarin sina Marco at Althea dahil wala na silang puwang sa aking puso para paglagyan pa ng galit o ng kapatawaran. Sila ay mga anino na lamang, mga kabanatang matagal ko nang isinara. Ang tunay na pinatawad ko ay ang aking sarili. Pinatawad ko ang Elara na minsan ay naging bulag sa pag-ibig. Pinatawad ko siya sa pagtitiis niya ng sobrang tagal. At sa pagpapatawad na yon, natagpuan ko ang tunay na kapayapaan. Minsan, sa isang ulat mula kay Attorney Reyes tungkol sa mga ari-arian ko, nabanggit niya sila. Lumipat daw sila sa isang mas maliit at masikip na apartment sa kabilang dulo ng syudad matapos maubos ang anumang naipon nila. Si Althea raw ay patuloy pa rin sa pagrereklamo habang si Marco ay nagtatrabaho sa isang maliit na kumpanya, tahimik at laging nakayuko, isang aninong walang buhay, isang balita na dumaan lang na parang hangin. Hindi ako nakaramdam ng galak o awa. Wala. Ang gabi ng aking bagong simula ay dumating sa isang malaking bulwagan na puno ng mga kumikinang na ilaw at mga taong may matataas na posisyon sa lipunan. Tinawag ang aking pangalan. Ako ang pinarangalan bilang Woman Entrepreneur of the Year. Habang naglalakad ako papunta sa entablado, ang maririnig lamang ay ang palakpakan ng mga tao. Hinawakan ko ang malamig na tropeyo at tumingin sa lahat. Nakita ko si nanay sa unahan, ang kanyang mga mata ay nagniningning sa pagmamalaki. Iniaalay ko ang parangal na ito sa dalawang babae, panimula ko. Ang aking boses ay umalingaw-ngaw sa buong silid. Una, sa aking ina, na nagturo sa akin ng tunay na kahulugan ng lakas. Huminga ako ng malalim bago magpatuloy. At ikalawa, iniaalay ko ito sa babaeng minsan ay naniwala na ang halaga niya ay nasa pagsisilbi lamang sa iba. Sa babaeng minsan ay natakot mangarap, nasaan ka man ngayon, sana ay alam mo na ang iyong halaga ay hindi nasusukat sa opinyon ng iba, kundi sa kakayahan mong tumayo muli matapos madapa. Pagkatapos ng seremonya, hindi ako nagtagal sa pagdiriwang. Umuwi ako sa aking tahimik na santuwaryo. Doon sa balkonahe, sa ilalim ng mga bituin, tinitigan ko ang syudad na minsan ay naging saksi sa aking pagkadurog at ngayon ay nakahain sa aking paanan.
Hindi ko kailangan ng isang lalaki para buuin ako. Hindi ko kailangan ng paghihiganti para guminhawa. Ang kailangan ko lang ay ang aking sarili, ang aking ina, at ang kapayapaang nagmumula sa isang pusong natutong maghilom at magmahal muli. Hindi ng iba, kundi ng kanyang sarili. At sa gabing iyon, ngumiti ako. Isang nangiting totoo, isang nangiting malaya.